Kaya naisip ko tuloy sa mga panahong iyon, sobrang hirap pala mag-chief engineer. Kasi sa nakikita ko sa chief engineer namin nung time na yun, sobrang sipag talaga. At nasa puso niya yung trabaho niya. Yung he always do his best. At lagi mo siyang makikitang masaya sa lahat ng trabaho na ginagawa niya. Yung nakangiti abang nagtatrabaho, ganun yung chief engineer namin. At nang patapos na siya sa kanyang kontrata, ay tinuruan niya ako sa mga trabaho at mga responsibilidad bilang isang chief engineer. Mula troubleshooting, decision making, at napakarami pang iba. Napakaswerte ko talaga at meron akong mga nakasamang hindi madamot sa kaalaman. Pero may isang problema. Yun ay lagi kong nakakalimutan kung paano o ano ang mga pine-prepare na dokumento at mga bagay kung ang barko ay naka-schedule na magre-receive ng bunker sa next port. Lagi kasi akong nasa bunker manifold tuwing nagbabunkering. Kasi as a second engineer that time, doon talaga yung pwesto ko sa bunker manifold. So ako yung in charge doon. So hindi pwedeng pabayaan. Kaya hindi ko talaga nakita kung paano at ano ang piniprepare ni chief engineer prior or during bunkering. Kasi yung duty namin that time is hindi kami day work. Kumbaga duty kami. Hindi tulad sa ibang barko na day work lahat ng mga engineer. Kaya ang naging solution ko para makabisado ko ang mga dokumento na i-prepare, kasi nga gusto nating maging chief engineer in the future, kaya naglaan tayo ng time para mag-aral. Para makabisado ko ang mga dokumento na i-prepare, ay nagsabi na talaga ako kay chief engineer na kung pwede ay ako na ang mag-prepare ng mga dokumento at i-guide niya ako sa mga dapat ko pang malaman. Nung bago siya bumaba, nagbunkering pa kami at yun, ako na yung pinaprepare niya ng mga dokumento at na-experience ko na din kung paano.